ng pagsilang ng mahal na Biring Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagkakatipon tayo ngayon bilang paghahanda para sa kapistahan ng pagsilang ng ating Inang Maria. Halina at ipagdiwang ang maligayang pagsilang ni Mariang Birheng Mahal na siyang nagluwal sa araw ng si Kristong Diyos ng Tanan. Taglay ang puspos na galang, buong pagdedebosyon, kababaang loob at pananalig, pagsisihan natin ng ating mga kasalanan. Lumuhod po ang lahat. Panginoon kong Hesukristo, Diyos na totoo at tao rin namang totoo, sinasampalatayanan ka at pinananaligan na Ikaw ang Diyos ko at Panginoong walang hanggan ang kagalingan. Kaya nga iniibig kita ng lalo sa lahat at pinagsisisihan ko ng buong kataimtiman ang mga pagkakasala ko sa iyo. Ako'y nagtitikang matibay na di na muling magkakasala, pakundangan sa iyong mga hirap, sakit at pagkamatay sa krus, at alang-alang pa rin sa iyong kalinis-linisang ina, na nananasa kong alayayan ng aking mga dalangin at pagpupuri sa pagsisiyam na ito. Amen. O mahal ng Birheng Maria, Ina ng Diyos, aming Reyna at Ina, dumudulog kami sa iyo na may buong pagtitiwala at pagmamahal, sapagkat nananalig kami na niloloob at loloobin ni Jesus, ang tunay na anak ng Diyos at anak mo rin, na sa pamamagitan mo ay bumuhos sa aming mga makasalanan ang lahat ng mga biyaya, kabutihan, at walang hanggang awa na bumubukal mula sa iyong kalinis-linisang puso. Dahil dito, nagsusumamo kami, Ina ng kabutihan at awa, natamuhin mo para sa amin mula kay Jesus ang pagbabagong puso, kapatawaran ng aming mga kasalanan, katugunan sa aming mga pangangailangan, tibay ng loob sa aming mga pagsubok at pagdurusa, kaaliwan sa aming kalungkutan, at higit sa lahat, ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Gayon din, ipagkaloob mo nawa ang aming hinihiling sa iyo sa pagsasyam na ito.
kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos para sa kanyang higit na kaluwalhatian at kabutihan ng aming kaluluwa. Amen. Tahimik na bangitin ang hinihiling sa pagsasyam. Tumayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Page 19. Pagbasa mula sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa akin tiyan. Mapalad ka sapagkat nananali kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lumuhod po ang lahat. Panalangin sa ikalawang araw. O Inang Maria, ikaw na mula sa unang sandali ng paglilihi sa iyo, ay iningatan ng Diyos mula sa bahid ng anumang kasalanan at pinuspos ng grasya upang sa pagsapit ng tamang panahon, ang banal na anak niya na magdadala ng kaganapan sa planong niloob ng banal na Santatlo para sa kaligtasan ng tao ay magkatawang tao sa iyong lalang ng Espiritu Santo. Yayamang natatalos mo na mula sa unang sandali ng pagpapahayag ng misteryo ni Kristo sa iyo. Lumuluhog ako sa iyo alang-alang sa iyong Inmakulada Konsepsyon na ipinagkaloob sa akin upang palagi kong mapanatili ang kalinisan ng aking kaluluwa mula sa kasalanan at mahubog si Jesus sa aking puso kasama mo at sa iyo at puspos ng kanyang mga kaloob kagaya mo ay maging karapat-dapat ng kanlungan ng banal na Santatlo. Amen. Panalangin pangwakas, page 17. Tumayo po ang lahat. O Panginoon namin at Diyos, nagsusumamo kaming dinggin mo ang iyong ina at ipagkaloob mo sa amin ang mga biyayang kanyang hinihiling para sa aming kapakanan. Mahalin at paglingkuran nawa namin siya tulad ng iyong pagmamahal sa kanya at umasa tuwina sa kanyang makapangyarihang pamamagitan sa harap na iyong kamahal-mahalang puso, upang sa kanyang patnubay, pag-agapay at pagtatanggol, at sa pagsunod sa kanyang halimbawa, ikaw ay aming mahalin at paglingkuran sa buhay na ito, at kasama niya at ang mga anghel at santo, ay tamasahin namin ang pagmamahal ng banal na Santatlo magpasawalang hanggan. Amen. Hinihiling namin ito sa ngalan mo na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Magsitayo po ang lahat.
Okay, hintayin ko yun.
orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel si Santa Maria ang Birhen. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ng ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nanahan sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. At nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod mo muna ang lahat. Pag-aalay ng sarili sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. O mahal na Birhen, Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon sa simula pa lamang ng kalinis-linisang paglilihis sa iyo. Dakila ang karangalang ito na ipinagkaloob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Hesukristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso naming iniaalay kay Jesus ang aming sarili, mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tiisin sa araw-araw naming pamumuhay ng buo naming puso at kaluluwa. Tulungan mo kami, O Inang kalinis-linisan, na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ay iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. O Maria, kalinis-linisan, ipinaglihing walang salang anuman, idalangin mo kami sa iyo'y nananawagan. Isama po natin sa mesang ito ang mga panalangin at mga kahilingan ng mga sumusunod. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Ramon Garcia, Carl Edward Palma Carrion. Para sa lahat ng may dahilang pasalamatan ang Panginoon na sina Nene Banaat, Mrs. Erlinda Chanco, Mrs. Rosie Papa, Edna Manapat, Captain Eng at Nina Santiago at pamilya, Criminology Licensure Examination Passers, Arellano University, Jose Rizal Campus, Daina Risa Ombos, Clarice Molas. Para sa dumudulog ng tulong at kahilingan sa ating Panginoon na sina Nelson at Joshua Chan, Renato at Milagros Mangali, Sherwin Villarreal. Para sa may karamdaman na sina Fidelia Villarasa, Romeo Santos, Elenita Bunag, Oscar Cordero, Renato at Milagros Mangali, Monica Canlas.
para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumao na sina Marion Camille Siochi, Apolonio and Carmelita Magno, Antonio Magno, Pacifico Javier Jr., Martin Fernando Jr., Christian Conrad Flores, Ronnie Villegas, Adelaida Espiritu, Fernando Cortes, Ofelia Sison, Angelina Candido, Ernesto Estrella, Dolores Magpayo, Marita Santos, Rosario Esperanza Magbiray, Lourdes Morahelio Istanani, Bernardo Verdin I, Chim Christian Falero, Leonardo Samson, Karina Grace Cruz Picardal, Candido Villanueva, Lydia Ramos, Hospicio Sison, Emiliano Lucas Jr., Nelia Dizon, Celestino Alejandra, Marcelo at Heriberto de Jesus, Melencio and Mariano Herrera, Teresita and Ivan Anthony Marcaida, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Pandiosasanong Dambana at Parokya ng Immaculada Concepcion de Malabon. Ngayon ang ikalawang gabi ng ating pagsisiyam para sa kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Ang punong tagapagdiwang ngayong gabi ay ating Parokya Vicar at Vice Rector Reverendo Christian Sar Manansala. Sa diwa ng pagpupuri at pasasalamat, tayo'y makiisa sa pag-awit bilang pasimula ng ating pagdiriwang. Magsitayo po ang lahat. Espíritu, sa aking
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, muli tayong tinitipon ng Panginoong Diyos upang minsan pa atin siyang pasalamatan at papurihan sa maraming biyayang ipinagkakaloob niya sa atin ngayong ikalawang araw ng ating nobenaryo tungo sa kapistahan ng kapanganakan ng ating mahal na ina. Kaisa ng mga panalangin inaalay sa misang ito ang mga mass intentions, gayon din ang ating mga personal na intensyon. Mga minamahal kong mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay
Gawin mong sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nanawagan si Moises sa mga Israelita na maging tapat sa Panginoon at unawain at sunding mabuti ang mga alituntuning mula sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigan, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kalooban ng Diyos na matapat na iligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. May kapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating buhay kung magbubunga ito ng mga mabuting gawa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo
ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyosa na minamarapat at kinalugdan ng Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ng sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magulang nati, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi mo na ito hinuhugasan, at marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías sa inyo tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan ko ay paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpuri at pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Pinawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri,
kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa Kanya. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Atin pong papurihan at palakpakan ang ating Panginoon. Lumipat lang po ako ng pwesto. Nahihirapan po ako doon kasi naka-livestream tayo. Mga kapatid, nasa ikalawang araw na tayo ng nobenaryo tungo sa kapistahan ng kapanganakan ng ating mahal na ina. Kanina sa nobenaryo, pinagninilayan natin ang pagdalaw ng mahal na Birhen sa kanyang pinsang si Elizabeth. Narinig niyo po ba yon? Ano po ang meron dito? Maliwanag na ang puso ng mahal na ina ay busilak, malinis. Dinamayan niya ang kanyang pinsan sa pamamagitan ng pagsisilbi. Hindi siya nagpunta roon upang punain ang kanyang pinsan na kung kailan tumanda, tsaka pa naman nabuntis. Ang dami nilang kamag-anak, bakit kung sino pa ang malayo ang pumunta? Hindi niyo po ba natatanong yun? Hindi ba wala bang malapit na kamag-anak si Elizabeth? Bakit ang mahal na Birhen na naglakbay ng napakalayo ang pumunta sa kanyang pinsan? Mga kapatid, marahil po ikinahihiya ng mga kamag-anak ni Elizabeth ang kanilang kamag-anak na kung kasaan, kung kailan po tumanda, tsaka pa nabuntis. Hindi kasi katanggap-tanggap sa kanilang kaugalian, sa kanilang tradisyon, na ang matanda ay magdadalang tao. Kaya, ang daming kamag-anak sigurado, pero kung sino pa ang malayong kamag-anak, siya po ang nagpunta kay Elizabeth. Mga kapatid, ang mahal na Birhen, iba sa lahat, sapagkat alam niya, lagpas sa kaugaliang ito, may taong lubos na nangangailangan, at yun ang mahalaga. Hindi na iskandalo ang mahal na ina, walang paghuhusga sa kanyang pinsan. Kaya, ano ang nasambit ni Elizabeth? Sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Marahil, down na si Elizabeth sa mga marites na kanyang kamag-anak at mga kapitbahay. Ngunit, ang pagdalaw ng mahal na ina, nagdala ng pag-asa, nagdala ng liwanag, nagdala ng tuwa kay Elizabeth. Kaya pati ang sanggol sa tiyan ni Elizabeth ay nagdagalaw po sa tuwa. Ano po ang mapupulot natin? Ang mahal na Birhen, hindi nang husga. Ang mahal na Birhen, nilagpasan yung mga tradisyon dahil alam niyang merong pangangailangan at ang kanyang kapwa, kaya handa siyang maglingkod, handa niyang lagpasan ang mga ito dahil alam niyang ito ang katanggap-tanggap sa Diyos. Ang pagdinilay nating ito, napakaganda. Malapit din po sa ating mabuting balita ngayong linggo, sapagkat ang mga eskriba, mga pariseyo, namangha sa pananalita ni Jesus. Bakit? Sila kasi po ay naiskandalo sa hindi paghuhugas ng kamay ng mga alagad ni Jesus, sapagkat naniniwala sila ang ganitong gawain ay taliwas o labag sa nakaugalian nilang religious practice kung tawagin natin. Mapapansin natin na oo, bakit nga kaya hindi sinunod ni Jesus ng kanyang mga alagad ang kanitong tradisyon? Sa katunayan, hindi naman ito masamang kaugalian, hindi po ba? Lalo na ang paglilinis bago kumain. Bakit parang hindi ito pinahalagahan ni Jesus? Sapagkat para sa Panginoong Jesus, mahalagang maibalik
ang pananampalataya na nagmumula sa kalooban. Uulitin ko po, mahalaga sa ating Panginoong Yesus na ang pananampalataya ay nanggagaling sa kalooban, nanggagaling sa puso. Upang hindi tayo magkamali o mapahamak, mahalagang tignan natin yung mga panlabas na kaugalian na ginagawa natin. Nakabatay ba ang mga ito sa pananampalataya at sa puso o kalooban? Baka kung hindi natin napapansin, puro tayo pagpapaganda, puro tayo pagsasaayos sa labas na anyo, ngunit nakakaligtaan natin ang puso, ang kalooban na dapat nating linisin. Sa dami nating mga religious practices, nagiging make-up lamang minsan ang mga ito ng ating kaluluwa. Nawawalan na ng kahalagahan ang tunay, ang kalugod-lugod, ang kanais-nais para sa Diyos. Ano po ito? Mahalaga sa Diyos ang kalooban, ang nilalaman ng puso. Ano po ba ang meron sa unang pagbasa? Sinasabi ni Moises sa mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupang ibinigay ng Diyos, unawain ninyo ng mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko. Mahalagang nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, ano pong sinasabi sa ikalawang pagbasa? Tulad ni Moises, sinasabi ni Santiago sa kanyang komunidad, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. No? Every day, every Sunday, nandito tayo sa simbahan, naririnig natin ang salita ng Diyos. Sinasabuhay po ba natin ito? Isinasabuhay ba natin ang salita ng Diyos? Baka kung pumasok dito sa isang tenga, baka lalabas din po sa kabila. Do we really listen to the Word of God? Kasi kung talagang nakikinig tayo, mamamalas natin sa ating sarili, may unti-unting pagbabago. May unti-unting nagbabago sa atin. No? Hindi na ako pagpalagalit, hindi na ako palamarites, hindi na ako naninira ng aking kapwa, sapagkat ang tunay na nakikinig, nakikita sa gawa ang pagbabago. Ano po ang meron sa mabuting balita? Sinasabi ng Panginoon, kinote niya ang propeta Isaías, paggalang na handog sa akin ng bayan ko ay pagpaimbabaw lamang, sapagkat sa bibig, hindi sa puso ito bumubukal. Mahalaga, mga minamahal kong mga kapatid, na kapag humaharap tayo sa Diyos, puso ang nangungusap. Mahalaga, sa pagharap natin sa Diyos, hindi puro salita na walang laman, na walang puso ang pagharap natin sa Kanya. Minamahalaga ng Diyos ang nilalaman ng puso. Minsan hindi man tayo magsalita, puso ang humaharap sa Diyos at nararamdaman, alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan, ang ating mga dasal. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, ang hamon sa atin ng mga pagbasa ngayon, ang hamon sa atin ng mahal na Birhen, palayain natin ang ating sarili, ang ating puso, linisin natin ito upang ang Panginoong Hesus ang maghari, upang ang buhay, upang ang mundong ito ay maging kanais-nais sa atin. At sa ganitong paraan, mga minamahal kong mga kapatid, tayo na araw-araw nandito sa simbahan, tayo na nagdidebosyon sa mahal na Birhen, makikita nila, makikita ng ating kapwa, tunay nga ang taong ito ay deboto ng mahal na Birhen kapag nakikita sa atin ang pagbabago. Kapag ang pagbabagong ito, no, mga minamahal kong mga kapatid, nagdudulot din ng inspirasyon sa ating kapwa. Amen. Magsitayo po tayo
ating ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay magmuli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa bawat panalangin ng atin pong itutugon. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao, at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng kaharasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid namin yumauna. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayun din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwina. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami ay iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ni Father Joey na aming Kura Parokot Rektor ng Tanang Kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa, at ang iyong sambayanan na iyong tinipon ngayong gabi. Dinggin mo po, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa na ngayon ay humaharap sa iyong dambana. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Sa katahimikan po, ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Ipagdasal din natin ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na nakakalimutan na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, La Immaculada Concepcion, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, Santa Catalina Labore, San Nicolas de Tolentino, Santo Padre Pio, San Juan Pablong Ikalawa, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang bayan na minamahal ng Diyos, sama-sama nating awitin ang panalangin itinuro ng Panginoong Hesukristo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Narito ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin ay madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Announcement. Para sa lahat ng may nais magkaroon ng official photo frame at replica images ng ating patrona Immaculada Concepcion at official souvenir t-shirt at Novena booklet, ito po ay available at inyong mabibili sa opisina ng ating simbahan. Para sa lahat ng nagpapamisa, mangyari po na magpunta sa parish office bago sa araw ng inyong pamisa. Gayon din ang mga sakristan at lektor ay hindi rin pinahihintulutan tumanggap o magdagdag o maghabol ng pangalan sa listahan ng mga pamisa sa altar. Bilang paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng pagsilang ni Birheng Maria sa September 8, kasalukuyan po tayong nagsasagawa ng nobenaryo tuwing alas 5:30 ng hapon at susundan ng banal na misa. Ang Novena booklet ay inyong mabibili sa opisina ng simbahan. Ang lahat po ay aming inaanyayahan sa gawaing ito. Kaugnay nito, sa September 8, sa kaarawan ng pagsilang ng ating mahal na inang si Maria, aming hinihikayat ang lahat na maghandog o mag-offer ng cake sa mga misa o kaya'y dalhin sa opisina ng parokya upang ating maipamahagi sa mga bata, kabataan at PWD ng ating parokya at BEC. Kayo ay aming inaanyayahan sa gaganapin na prosesyon bilang pagpaparangal sa pagsilang ni Birheng Maria sa September 8 sa ganap na alas 6 ng gabi. Kaugnay nito, aming inabisuhan ang lahat na kanselado po ang pagparada ng mga sasakyan, kotse, motorsiklo at e-trike sa araw ng linggo. Ito ay upang maging maayos at maluwag ang ating pagdiriwang. Sa ngalan po ng acting rector at kura paroko, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating sponsor ngayong gabi, ang Lords and Ladies of the Altar, sa mga nagsipaglingkod sa banal na misa at sa nanguna sa ating banal na misa ngayong gabi, ang ating Vice Rector at Parochial Vicar, Reverendo Padre Christian Sar Manansala, at sa inyo, Bayan ng Diyos. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat para sa Salve Regina. Salve Regina,
Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. O Panginoon, isinasamo namin sa iyo na kaming mga lingkod mo ay magtamasa ng kagalingan ng kaluluwa at katawan sa bisa ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, La Immaculada Concepcion. Ipagadya mo kami sa mga ligalig ng buhay na ito at pagkalooban kami ng kaligayahan sa langit. Alang-alang kay Kristong anak mo na nabubuhay tagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na pagdiriwang, humayo kayong taglayang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.